Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 101.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta. Sigurado. Asin sa Kakambi. Kamsur Online. Kakambi. Network News. Kakambi Network News. Mga tunga marinaga po sa Indo, aldaw na Lunes Gunyan. Petsa na po kambulan na Enero taon 2025. Ginarayado dyan mo sa Indo ang mga baretang amay na sa Indo po mantabayan sa rabay sa mga kakamping radio live. Ali po sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Simulcast kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi Partido, asin man po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Kaya barang ko sa lado teknikal, Ken Palma, ko po si Jun Bernas. Matod ka mga bareta, ngunyan. Kakampi Network News. Uya mga bareta ay sa lado nasyonal. Nakalusutan naman sa Kamara ng Representantes, particularmente sa House Committee on the Children Welfare, ang House Bill number 8987. Ang purpose mapataw ng kastigo sa mga magurang o ama na habong magsustento sa mga aki. Sigun ki Congressman Erwin Tulfo na mayor na may padrino kanasambit ng propostong lay, dapat na makulong ning sagud 6 na taon ang mga deathbed father o habong palimbagan na o palimbagon ang sa idang responsibilidad sa mga aki. Sinabit pa ba ni Tulfo na itataw na ang itataw suporta kan mga ama sa idang aki nakadepende sa pangay po kan aki. Sinusugo pa man kang propwesto ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, na magipagtabagan sa National Economic and Development Authority sa pagkataraan kung gurano ang dapat na makuha ang suporta kan mga aki. Nag-abil pa ba ang kongresista sa mga pagriban niyang kongresista na dagos ng ilusot ang propwesto sa orog na madaling panahon, tagaling mapanimbag na ang mga mayong pusong magurang o ama na tinalikudan ang responsibilidad sa saindang mga aki. Mientras tanto mga tugang, bago nusiling rally ang nagkaparang grupo halis sa magkakaibang political affiliation para ba ipangapunan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ginibo na sambit ang gigibunan na sambit ang rally sa EDSA People Power Monument o ginibo ka nagtalikod na Sabado, Enero 18. Pig-organisar na sambit ang rally Kambunyog Party na minarepresentar sa mga ordinaryo na manuwaan. Nasa 80 pro-impeachment vloggers ang nagbali kabalian supporters ni dating Vice Presidente Leni Robredo na inapod na kakampi as mga grupong pro-Marcos. Kabali man sa katindir sa Alliance of Concerned Teachers sa bagay ni Congresswoman Franz Castro na nagtaon ng updates may koneksyon sa impeachment complaint na isinangat laban sa Vice Presidente kanagtalikod na Disyembre taon 2024. Sigun sa kongresista, laiba na indorsar sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang sinabitang complaint na isinangat sa Kamara lampas sa bulan na ang nakakalihis. Sinasabi ni Castro na saro sa mga nagpapanuya sa impeachment case, iyo ang naging pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsubot na mapanahon ang impeachment. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal, piglinaw kan Department of Agriculture na mayong shortage sa supply kan baga sa ibong kan planong ideklara ang food security emergency. Ipinahayag ni Assistant Secretary Arnel de Mesa kan Department of Agriculture na sa Republic Act number 12078 nag-amyendar sa Rice Tariffication Law. Sinasabi ang duwang mayor na grounds para magdeklara ang DA Secretary ng Food Security Emergency. Enot, iyon shortage sa supply asing kakaibang pagnangkaw sa presyo ng bagas. Enot naman sinabi ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang DA madeklara ng Food Security Emergency for rice
bago matapos ang Enero para masimbagan ang nagalangkaw na retail prices kan bagas. Ini kasunod kang pag-aprobar ka National Price Coordinating Council sa resolusyon na nag-aalok sa DA na magdeklara ng emergency uliban sa paragos na paghalangkaw na presyo kang bagas sa ibungkan pag-awabang kang global rice cost as in tariff reduction na pigsugo mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta dyan ko dyan sa Lado Nacional, nangapunan ang Commission on Elections Comelec na gibon krimen ang nuisance candidacy sa tao kan pagkasayang kanasa 6 milyon na naimprintang balota. Ito naman nagparawas ng temporary restraining order ang Supreme Court laban sa diskwalifikasyon kan duwang senatorial aspirant na sinda Subair Gitom Mustafa asin dating Caloocan City Representative Edgar Irisi kaya nagdesisyon ang Comelec na pundo ng pag-imprinta kang official ballots kung saan 7 na milyon o 6 milyon na ang nakumpleto. Nasundan pa inikan sa desisyon kang Korte Suprema sa tulong aspirante sa lokal na posisyon. Tinawando ni Garcia, nakaparaman sa Omnibus Election Code na ang nuisance candidacy sa rong legal as in constitutional na issue. Basado sa Comelec Rules o Procedures, ang isa na kandidato na binisto na mayong inapod na bona fide intention na magdalagan sa public office asin kung siya ibubugtak sa election process maadaraning karirimungan sa lado ka mga rehistradong botante ang pagpili lalo na kung may mga kaparehas na pangaran. Mientras tanto, tinawando ni Garcia na may disconnect ang lay ngunyan na nag-iisistir sa ipinapautob na automated election. Mayo masumot mga kapugol sa Korte Suprema na pagpanawas ng temporaryong remedyo, ipinapahiling lang ang pagrespeto sa Korte, lalo na sa rule of law, sabi ni Garcia. Kakampi Network News. Alas 5:13 oras siya tungo niyan, ang tabihan ng puwatya ng mga report, magalis mga pagriban niya sa luwas. Sa iba pa mga bareta sa Senado Nacional, gustong maraman ni Senadora Grace Poe ang kwalifikasyon ka mga opisyal kan Social Security System as in nadipisilan sindang makolekta ang 89 billion pesos na utang ka mga employer sa nasyon. Sigun kay Senadora Grace Poe, isinangat na niya ang Senate Resolution number 1279 para man makalkal ang kan magkakarigong komite duman sa Senado ang 89 billion pesos na dahil nakolekta kang SSS sa abuton sa 420,627 employer, pati lang ipinautob na aumento sa kontribusyon kan mga biyembro. Basado sa report kang Commission on Audit, 4.581 billion pesos na o 4.89% kang 97.747 billion pesos ang nakolekta kan SSS kan 2023 o kulang ding 89 billion pesos. Gusto man maraman ni po kung kayang tampanan kang SSS ang dakulang benepisyong itinatao kang Government Service Insurance System o GSIS sa mga nagretirong biyembro. Nasabit pa man kan chairperson kan Senate Committee on Finance na kukulito nila ang SSS na ipag-uktaba ang pagnangkaw sa premium contribution o kaya man bawasan ang rate kaini. Kakampi Network News. 15 makalampas ang oras na alas 5 ng pagaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga bareta halin sa luwas, Naga City Police Office, nagiinguan na madagdagan ang silang Tactical Motorcycles Unit. Baretangin haliki Maiko Garcia. Maiko. Naglalapigot na mga hanapan ng kadagdagan tactical motorcycle unit sa Naga City Police Office. Tanganing makapagresponde kontra kriminalidad lalo na sa mga mararaot na elementos na nagagamit ng motorsiklo. Susub kay Police Colonel Erwin Rebellion, City Director ka Naga City Police Office. Sa ngunyan, igwana ng eksistidong walang units na nagroronda dangan nagda-drop by sa anong na istasyon sa loob ng syudad ng Naga. Ngunyan na taon, nag-iingawa ang pulisya sa Naga na makakakuan yung kadagdagan na budget o kung kaya makapag-request sa langkaw na opisina kan PNP o other stakeholders ning dagdag na tactical motorcycle units para ma-address ang sinindang pangangaipo. Dagdag di rebellion, kulang kung tutusun ang 8 units na may armed personnel
kung ang Naga igwaning anom na istasyon, igwaning Mobile Force Company, Intelligence Unit, Traffic Enforcement Unit, Drug Enforcement Unit, asin iba pang sangkakang NCPO. Lalo na ngunyan, na election season sa inang tututukan, ang gabos sa sakop na jurisdiction kang Naga, makulang ang business districts, ang sentro, ang downtown, kundi pati naman ang mga barangay na nasa upper areas kaining syudad. Dagdag na bareta sa lado lokal din po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Network News. Kakampi Network News. Oras niya matugan, 16 minutos na magalampas ang oras na alas 5 ng pagkaga. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta ngunyan sa lado nasyonal, inako mismo ni House Secretary General Rinald Velasco na bago pang bastante ang suporta ka mga legislador duman sa Kamara sa mga isinangat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sigun sa House Secretary General, mantinido magkanaray na anom na kongresista ang nagpayag sa ilang bilog na suporta sa tulong impeachment cases laban sa Vice Presidente. Marumaram subot ini sa bilang na kinakaipuan para dagos na magabante ang impeachment trial. Idagdag pa ni Velasco na kinakaipuan nin 154 boto halis sa 308 bilang kang House members. Tanganing makuha ang majority votes sa plenaryo, mientras tanto 16 man sa 30 boto para sa miyembro kang Committee on Justice. Piglido pa kang House Secretary General sa oras na magpalya ang impeachment cases laban sa Vice Presidente. Sa raong taong pasabot ang bibilangon tanganing liwat. Magkapagsaangat ng baribagong impeachment complaint sa sarong opisyal. Sa kunyan, hinahalat pa ni Velasco ang ikapat na complaint bago ini ipasa o isubiter sa opisina ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mientras tanto mga tugang, nakatalaan magpatuloy ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa mga masunod na simana. Ini ang sinabi ni DA spokesman Arnel de Mesa, hulita marirecibir ninda ang kopya ka resolusyon sa approval ang rekomendasyon na may deklara ang Food Security Emergency. Ito naman na aprobaran ka National Price Coordinating Council ang resolusyon na naghahagad sa Departamento sa Agrikultura na may deklara ang Food Security Emergency sa bagasa, kuliman sa panagos na paglangkaw sa presyo kani digdi sa Pilipinas. Matandaan sa inaram ka Republic Act No. 12078 na nag-aambindar sa Agricultural Tarification Act, ang Secretary ng DA may poder na magdeklara ng Food Security Emergency sa bagas, daraman kang kakulangan o paglangkaw sa presyo kini. Enot naman sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. na justified ang posibilidad na magdeklara ng Food Security Emergency sa bagas, kuliman sa mga bastanting basean na ganing may pautobi ini. Papanginutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglansar kan Tesla Center Philippines sa BGC Taguig. Ang Tesla Motors Philippines, sarong subsidiary kan Tesla Incorporated, mabukas kan ikapat kan merkado sa Association of Southeast Asian Nations Region. Ini bilang suporta sa agenda kang gobyerno para man sa sustainability asin maparikas ang transition ka nasyon pasiring sa sustainable energy. Patandaan ka nagdarigod na Oktubre, inalok ang Presidente ang ASEAN asin global business leaders na magkapital sa nasyon sa sarong ideal hub para sa smart asin sustainable manufacturing. Mientras tanto, matugang oras yato kunyan, alas 5:20 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta kunyan sa Senado Nasyonal, iguang hinalat na testigo ang Quad Committee duman sa Kamara ng Representantes na makapagtaon subot ng informasyon. May koneksyon sa pag-agi kan illegal na droga sa mga pantalan sa nasyon. Sa sarong entrevista, sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na magpaparagos ang investigasyon kang Quad Committee na nag-subiter na kan sa idang progress report sa plenaryo kang Kamara ng Representantes bago pa man ang Christmas break ka nagtalikod na taon. Sinabi ni Barbers na sa ngunyan igwasin ang pighahalat at sibiganauman makonfirma dapit sa subot pagdakol ka mga droga na sila sabing nag-aagi sa mga ports o pantalan unpa ka nagtalikod na taon. Ipinahig pa ni Barbers na importante na makabilog ng bagong purpose ng lay
halis sa investigasyon. Sigun pa sa kongresista, bakulang drug smuggling, kanakalis na Administrasyon Duterte ang inibisigaran kundi baging ang presente asin makanakalis na administrasyon. Sa iba pa mga baretang unyan, nagpapatalid si dating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung day kayang tawan linaw kang administrasyon ang mga naging deliberasyon sa propestong budget para sa taon 2025, sasabihan niya subot ang publiko na day magbayad ng buwis. Sigun sa dating Presidente, kung day ni kayang tawan eksplanasyon asin sayang subot ang ibidabayad kang publiko, urog na kung aram kan mga ini kung sain napapadalagan ang kanya-kanyang mga ansay na mga kwarta. Bago masubot tama na iwalat na blankado, anang kaperang parte kang propostong budget, uli subot sa nasususog sa lay kang Pilipinas, urog na kung ini budget na aprobado kan pinaghalangkaw na opisyal kang Pilipinas. Dagdag pa ni Duterte, pwede man subot ining pag-ugatan ni mga irregularidad, urog na kung pwede magpili ang mga nasa opisina kan kantidad na gusto ninda na pwede nindang dagdagan bilang reserve. Aynot naman digdi, kung isa'y pasubot ang nasa likod ka mga anomaliyang ini, ang posibleng maghampang sa kadakol na legal consequences, saraw subot sa pwedeng hampangon pagkakapreso. Dahil man madudulagan ka mga taong ini ang legal process asin jurisdiksyon kang korte, ulita malikot subot ang pagpakaray kang papeles sa laog kang Pilipinas. Nagalauman na dapat gibuon na urog na ka mga opisyal na may plano pang magbugtak ng reserba para sa propwestong budget. Alas 5:23 oras siya tungo dyan at yan po balikan natin mga bareta maghalin sa mga pag-iniba sa luwas. Sa iba pa nitales ka mga bareta, ikinukonsiderar kan Department of Migrant Workers na ipagbawal ang deployment ka mga overseas Filipino workers duman sa Kuwait. Kasunod din kan mga report na pagagadan kan duang OFW na sinda Daphne Nakalaban na sin Jenny Alvarado sa Middle East country. Sigun ki Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, presenteng ibinagabawal kan Pilipinas ang mga first-timer sa pagiging domestic worker na i-deploy sa Kuwait. Uli kini, pinag-iisipan subot kang ahensya na istriktuhan ang patakaran asing kinakaipuan para sa deployment ka mga Filipino migrant workers sa sinambit na nasyon. Dagdag pa kan DMW official na makatabang ang suspensyon kan deployment takaning Dynamotro ang nangyari arog kan sinapo kan duwang Pinay na sinda Nakalaban asin man Alvarado. Kakampi Network News. Alas 5:24, mientras tanto mga tugang, kinumpirmarkan Philippine Coast Guard na mas lalo pa nagrarani sa baybayong kan Zambales ang monster ship kan China Coast Guard asin sa laog ng duwan semana panagos na binabaliwalaan sa ilang radio challenge sa illegal na pagpapatrolya sa teritoryo kan Pilipinas. Sinambit ni ipinahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang Pilipinas ay may otoridad sa mga katubigan kani basado sa Philippine Maritime Zone Act, United Nations Convention on the Law of the Sea, as in 2016 Arbitral Award. Sigun sa iya, ang Philippine Coast Guard bantilidong nakatutok sa pangataban sa mga kadagatan kang Pilipinas asin pagprotehir sa pangnasyonal na interes sa mga nakalis na aldaw dahil mang pigladangog kang monster ship ang pag-alaw sa sainda kan BRP Teresa Magbanwa na dahil magpatrolya sa kadagatan na sakop kan exclusive economic zone kan nasyon. Alas 5:25 oras ganyan. Kakampi Network News. Balikan mo na mga report halos sa luwas, 32 anyos, arestado, huliban sa pagpabakaling illegal na droga dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Report na yan. Aliki Junel Cuba, Junel. Dakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banuan kan Magaraw, Camarines Sur ang sarong 32 anyos na
lalaki matapos na ini magpabakal nin illegal na droga sa sarong miyembros kan Philippine National Police. Ginibo ang pagdakop sa suspek bandang alas 2:55 nin pagkapon kasudma duman sa Zona 5 Barangay kan San Isidro Magaraw, Camarines Sur. Target kan mga autoridad iyo si Aldrin BBE Aminde, 32 anyos, mayagom residente kan Zona 4 Barangay kan San Isidro sa Banwan kan Magaraw, Camarines Sur. Kaibanan kan suspek ang sarupang Noel Camacho iya Balikyaw, 23 anyos, soltero kan Zona 3 Barangay San Isidro Magaraw, Camarines Sur. Ang sarong miyembros kan pulis iyo ang nagsigin-sagin na pusher buyer buminakal nin sarong plastic sa siya na may laog nin shabu sa kantidad 500 pesos sa nasabing suspetsado. Matapos kaya pigramalan na ini asin sa pag-search sa lawas kan mga ini nakakuapan nin 5 pang mga small Hetzel transparent plastic sachet na may laog pamanin shabu. Nabawi man ang kantidad na 500 pesos na iyo ang pinagabakal kan pusher buyer na autoridad sa suspetsado. Ang inventaryo pinaggibo mismo sa mga witnesses o sa atubangan kan mga witnesses mantang ang nasambit na nga suspect asin ebidensya yaon ngunyad sa kamot kan mga autoridad nakakulong. Ang suspetsado sa Magaraw Municipal Police Station ngunya na pagkaaga isasampa man ang kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Oras ko niya matugang alas 5:28. Sa iba pa mga bareta ko niyan sa lado nasyonal, tinawanto na election lawyer Atty. Romulo Macalintal na pwedeng tanggalon tulos kang Commission on Election sa baruta ang pangaran ka mga kandidatong na-disqualifikar. Sinabi ni Atty. Macalintal, garong gayo napaamay ang pag-imprinta kang COMELEC sa mga balota. Uli ka ni, pigrekomendar ka na sa bitang abogado sa COMELEC, dapat siguro muna napapaborang kang Korte Suprema o nasususali ang mga desisyong kani. Katakot kaya sinabi ni Atty. Macalintal na dapat kabaliman sa balota ang pangaran ka mga kandidatong may pendyente pang kaso sa Korte Suprema. Ilalansar ng Department of Health ang libre bakuna sa mga aking babae na 5 taon ang edad sa Gutsiam laban sa cervical cancer. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na hinurot niya ang pundo para digdi asin tawan man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Herbosa, katuwing kani mapangtamanan ang mga aking babae asin maiwasan na magkahilang sa cervix o sa idapod na sipit-sipitan. Nasa 4,000 o nasa 4,000 pesos ang kada ineksyong kang bakuna laban sa cervical cancer. Mientras tanto, 2 tunok subot ang kaipuan, kaya baluwas na 8,000 pesos ang kabilugan na budget sa kada aking babaeng Pilipino, 5 taon sa kunsiyam na taon ng edad. Oras na makompleto ang pagbabakuna sa mga aking sakop ka na sa bit ng mga edad, mawara na ang cervical cancer digdi sa Pilipinas. Sa kabugtakan ng panahon, pigalaom ang mga daranin madagom na kalangitan asin mga paguran ang northeast monsoon o amihan sa norte asin tao na parte kan Luzon sa laog kan masunod na 24 oras. Ang mga nasambit na lugar, inabibilangan kan Rion kan Cagayan Valley, Aurora asin Quezon na mga kamati ning katamtaman sa kudbang kusog na paguran. Asin pwede magkausa ng mga flash flood asin man landslide. Alagad, madaraman na madagom na kalangitan asin mga paguran na may kaibaran na thunderstorm ninulikan easterlies sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur, asin Dilagat Islands na may peligro sa flash flood asin landslide. Mientras tantong sa Metro Manila, asin natin ang parte ng Luzon, Kabaling, Kabikulan, Bantinidong, Baragom, ang kalangitan na may maimpis minsan na paguran. Alagad mayong piginauman drakulang epekto sa panahon. Aribang parte ka nasyon, makamati man in medyo madiklom o madagom na kalangitan na may warak-warak na paguran asin thunderstorm darakan easterlies. Mientras tanto, ang northern parte ng Luzon makamati man in katamtaman sa mga kusog na duros asin na katamtaman na pag-alon sa mga kadagatan. Kakampi Network News. Oras kunyan mga tugang
Alas 5:31 ng pagkaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanago sa tiyan. Mga bareta sa Dupunan Tabianan live sa mga Kakamping Radyo. Good morning sa mga nakaantabay sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Yan po sa Rinconada area. Sa mga nakaantabay sa mo sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Good morning. And syempre sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa mga naka-FB Live, mga viewers sa FB Live, good morning. Lunes Gunyan, 20 na po kang Enero taon 2025. Mabalik kami sa iba pang mga bareta. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Curve. Sagod sa presente, dawa pa, ibinaba na ang gabos na input o factor na nakaapektar sa presyo kan bagas. Hindi masubot ang rasong kung tano, kay puwan ng puwersahon ang pagpapababa sa presyo kan bagas, asin siguruhon ang tama kang hiro kani sa merkado. Katakot kayan, sinisiguro man ang ariglalong dalagan ka market asin ba yung nangyaring frictions cost o mga patong na singil na daiman kinakaipuan. Dagdag pa ka, Presidente, may mga illegal na transaksyon sa bagas na inibisigara na kang Kongreso. Sa presente, inalat na sana nila na marisibikan Department of Agriculture ang opisyal na rekomendasyon ka National Price Coordinating Council para man sa Food Security Emergency on Rice na mataundanan para maipanuwas asin maipabakal kan National Food Authority asin ang vapor tax kang bagas. Pinapalikay ngunyan kan Department of Migrant Workers ang lampas 70,000 na mga peking job posting na nagwawarak ngunyan sa social media platforms. Kung saan na hinalin na kang ahensya ang mga nasa bitang pilang ka mga nag-create na fake job posting sa maribang platform sa social media, aron kan Facebook, pati naman TikTok. Alagad iyan taganing portira ng mga Pilipino sa mga panluloko na alok na trabaho as mga mapag-aprovisa na illegal recruiters na nag-operasyon ng peking trabaho sa ibang nasyon. Sa kabilugan na bilang, igwang 71,653 na peking job post ang tinanggal na kan DMW. Kabalian 50,220 Facebook as 21,433 sa TikTok. Parati subot na ang mga peking post na ini ipinapanuwas ka mga mayong herak na tao na nagpapamalo subot na lehitimong mga recruitment agency na minsan kinukopya ang opisyal na mga pahina o pages kan DMW License Agency takaning ribugon asin lokohon ang sa indang mga aplikante. Nagpayag din pasalamat si PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. sa advokasya ni Senador Christopher Bongo na bantayan ang ahensya para sa ikakarahay sa pangataman sa salud sa nasyon. Sa sarong pampublikong pagtangog kan Senado sa pahikang Committee on Health, tinawan doon ni Ledesma kung paano naitulod kan dedikasyon ni Goan opisyal ang mga opisyal kang PhilHealth na magtrabaho nin mas tultol. Sa pagkapanagos kang panagong pingutruman kan Senador na binibisto bilang Health Reforms Crusader ang sayang promesa sa pagsiguro kang akses sa dekalidad na pangataman pangsalud para sa gabos ng mga Pilipino. Pigeras ang sayang kamautan para sa sarong mabaskog na nasyon sa mga maabot na panahon. Partikularmente tinawan doon ang importansya kang papel kan PhilHealth sa pagtataw ng suporta sa mga nahampang sa angat sa saindang salud. Alas 5:44 oras ngunyan, bayong planong pamilya kan Sampaguita Vendor sa viral video na magsangat ng kaso matapos rauton ang tendang o ang panyendang Sampaguita kan sarong security guard sa sarong sikat na mall duman sa Mandaluyong City. Ipinahayag ni Judith inakan biktima daw na nga naangkot sinda sa ginibukan sa ilang aki na si Jenny, pero rason baka siring arog ninda na tiyos man ang nasambit ng security guard kaya dahil na ipupursigir ang kaso laban nigdi. Ang sinambit ng sikyo ang tinanggal sa serbisyo kan mismong mall matapos ang insidente ka nagtalikod na simana. Mientras tanto, pininuman kan ina
na bako na minoridad ang sayang aki kundi sarong 22 anyos na medical technology student na sarong iskalar sa sarong pribadong eskwelahan. Sigun man ki DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagtaw si daling 20,000 pesos na tabang pinansyal asin na kabali ang sarong sakong bagas sa pamilya kan estudyante. Alistaran kan pamilya kan sinambit ang estudyante na sumpungan kan mga tawan kan DSWD sa barangay Baisa, Quezon City. Mientras tanto, piglino man kang Quezon City Police District na basado sa ginibo din ng verifikasyon, bakumbiyembro kan sindikato na nasampit ng estudyante. Napagraman ang katabang salaman sa mga magurang ang biktima sa pagiban kang pagtsyenda ning sampagita para makaragdag sa gastuson sa pag-eskwela kani na nagaganan siya ning sagud sa 1,500 pesos kada aldaw. Inaalok ang Department of Social Welfare Development DSWD ang mga benepisyaryo kang Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps na iristro ang sila mga aki na nag-iedad sagod 5 anyos sa Philippine Identification System. Pwede man magparistro para sa PhilSys sa mga barangay hall, mga mall, eskwelahan, asin daycare center na ibinugtak bilang mga registration site. Ang inisyatibong ini matawang importansya na masiguro ang identification kan gabos ng mga 4Ps household members, partikularmente ang mga 5 anyos ang edad, bilang proactive na lakdang, tanganing lalo pang mapasenso ang silang access sa mga essential government programs sa mga maabot na panahon, sabi kan 4Ps Director na si Jema Gabuya. Katakod ka na sa bit ng plano. Oras ko niya mga tugang, alas 5:47 ng pag-aga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Balikan tamo na mga bareta halis sa lawa, sumbong sa pagpurbar na pagdukot ka mga estudyante kang Julian Militon Elementary School, nakaabot na sa karaban kan principal. Bareta, halikim Maiko Garcia. Maiko. Ikumpirmar ni Principal Apollo Sebelios, school head kang Julian Militon Elementary School sa Concepcion, Pequeña Ciudad Tinaga, na personal na nagpaabot sa iya ang sumbong kansay ng mga estudyante manugod sa pagpurbar na pagdukot o kidnap. Sigun kay Sebelios, bako ini ang primerong beses na nangyari ini kunya na school year, kundi igwapang nainot na nangyari diyan sa bandang Rotonda, harani sa Immaculate Conception Parish, dangan ang panduan nangyari sa likod kasi ng eskwelahan, mantang ang mga estudyante, pasiringon sa eskwelahan para sa panghapon na eskwela. Sa istorya na kang biktima sa principal, modus kan mga paradukot na alukunan mga aki na magbakal ni kung ano-ano pang akit, aruga ning kakanon o kaya kawatan para kusa ining magiba. En kaso magsayumang estudyante, babanta, nakukulgan, kunday magiba sa sainda. Sa action plan man kang eskwelahan kay ba ng PTA, igwa naman na nakadesignar ng mga pulis. Sa luwas kang eskwelahan na sa palibot kay ni, dangan inabisuan naman ng mga magurang kung po pwede ihatod asin isundo ang saindang mga aki. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, tupadahan sa Panuangkan di Banan Camarines Sur, sinakyada kan mga autoridad. Paretangan haliki, Junel Guba. Junel. Sinakyada kan mga miyembros kan Philippine National Police ang sarong Junel. tupadahan. Sinakyada kan mga miyembros kan Philippine National Police anda sarong tupadahanda dyan sa parte mismo kan Banwan kan Libmanan Camarines Sur matapos nadigdi makaabot sa saindaan impormasyon na igwanin niya illegal na tupada na pinagagigibo sa sarong barangay kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur da inagsayang anda grupo kan PNP nin oras asin tulos na nagsagibo nin sarong grupo tangaring dumananda anda tupadahanda sa parte mismo kanda Zona 5 Barangay Putot Libmanan Camarines Sur alas 2:40 nin pagkapon kan gibuhon anda pag-aprehender sa nasambit ng tupadahan kung sa inadakop ang sarong Rinaldo Madrio Icalago 48 anyos meagum sarong tsuper nin traka taga Zona 5 Barangay Putot Libmanan Camarines Sur saro pamada sa nadakop iyo si Wilmora Elio Idilus Angeles 55
anyos sa mayagom sarong Chupernin Trimobile, residentes kan na Suna City kan Barangay Putot Libmanan, Camarines Sur, naaktuhan an mga ini na nagtataya sa nasabi ng patupada. An iba sa mga pag-iribakan mga ini nakadurulag matapos na magabot ang mga miyembros kan na PNP. Tulong pambulang na manok na buhay ang nagdakop kan na mga autoridad. Siring man ang nagkapirang mga parapernalya sa bulang na kumpiskarmada ang 920 kantidad ninataya ka na mga ini at mga ebidensya na kapot-kapot ngunyan ka na PNP asin ang mga suspek yaon ngunyan nakakulong isasampa na ngunyan sa Provincial Prosecutor's Office anasambit ng kasong pagbalga sa PD 449 an illegal cockfighting law sa irarom ka na PD 1602 o an pinagaapod na illegal gambling law. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Thank you, Junel, ka mga bareta o kang bareta mo hali dyan sa imong location ngunyan. Oras yata ngunyan matugang alas 5:51, 9 minutos lang. Antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta ang ngunyan. Kakampi Network News. Bareta pa sa lado nasyonal. Tinambangan subot kang Pigludan gunmen ang 46 anyos na biktimang kandidato duman sa Midsayap, North Cotabato. Sigun sa mga report ng biktima, binistong si Jerry Beltran Duprido, nagdalagang konsyal kang Baruan kan Northern Kabuntaran, Maguindanao del Norte na on the spot matapos na badilon sa payo. Pasado sa pahayag ng mga testigo, duwang gunmen. Nalulad sa muting motorsiklo ang tumirambang ki Duprido, saka ini pinaputukan, tulos man nagdurulag ang mga suspek matapos ang krimen. Makusugman ang pagduda ka mga padarayos kang biktima na may koneksyon sa politika ang nangyaring pagadan kay Duprido. Mientras tanto, pigsugo naman ni Regional Police Brigadier General Romeo Juan Macabas ang tulos na operasyon ka Maguindanao del Norte Police Office takaning masusog asin mabisto ang sospek o mga sospek sa sinampit ng pananambang. Piglinaw kang Presidential Communications Office na fake news ang mga nagwarak na bareta dapit sa subot pagkakaaprobar kan divorce bill sa Pilipinas. Sigun sa PCO, presente pang nasa proseso nin pag-aadal kan Estado ang House Bill 9349 asin day panapapusog bilang lay. Inaprobaran kang House of Representatives ang propesto sa ikatulas sinuhuring pagbasa ang House Bill 9349 kalagtalikod na Mayo taon 2024. Asin sa ngunya nasa Senado pasara para man sa kadagdagan ng deliberasyon asin pag-aprobar. Pangapunan kan PCO sa publiko. Busi PCO na maray ang mga impormasyon na nababasa sa social media asin magtabang na mapagulan ang pagwarak ng mga salang informasyon. Pigdipinsan ni Senador o dating Senador si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang sayang mga nainot na pahayag na nag-aapot sa mga implikasyon kang rally kang Iglesia ni Cristo na ginibo ka nagtalikod na Enero 14. Mentras sa inako kani na nasabit ang rally tuninong pero ipinahayag ang mga kahaditan dapit sa katayuhan kang Iglesia partikularmente sa isyu ng politika. Nagapot siya kung may mga lehitimong concerns na gustong ipabot na nasabit ng rally na karunggayo katayuhan subot na politika. Asin bakong pangapunan para sa katulinungan. Nawa nga ni aminado, magayon ang pag-organisar kan rally. Alagad may kumpara subot ang rally sa salong politikal na lakdang tanganing impluensyan ang mga ahensya kang gobyerno na pwedeng makaulang sa kakayahan kani, nagampanan ang mga konstitusyonal na responsibilidad. Sa saya mga nainot na pahayag, sinabi ni Enrile, ang mga kahaditan dapit sa pagsuporta kang Iglesia ni Cristo sa pagkapunan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na daidagos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hapot pa kang legal presidential chief kung dapat managad tugutan ang Iglesia ni Cristo bilang isang reliyon na grupo na impluensya ng mga proseso kang konstitusyon, aro kang impeachment, asin kung inimanagad nagmapaluya sa pag-eksistir kang rule of law. Alagad tinawan doon kang Iglesia ng rally bakong politikal. Sigun ki Edwin Sabala, tagapagtaram kang INC, ang kinibong rally sarong moral na pagkapudan sa mga opisyal kang gobyerno, asin bakong sarong politikal na lakdang.
Alas 5:55. May idinagdag na tulong lokal na kandidato ang Commission on Elections matapos makakuha ang mga iniling temporary restraining order halis sa Korte Suprema. Yan ang rasong kung talon dahil tulos sa nakapagpuon ng pag-imprinta ang Commission on Election. Tagali sila magsunod sa sinambit ng kasugwang kang Korte Suprema, sabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sa presente, may mga binabago ang Comelec sa election management system. Sakop ang automated counting machines, consolidated canvassing system, pati naman online voting as in counting system para ibali ang 5 kandidato na naitang nakakuha ng kaparehong TRO. Sabi kang Comelec, sa pagi ni spokesperson John Rex Laujanco, parikas man magigibo ang mga pagbabago na kaipuan sa TRO bago ang reschedule trusted build as in reprinting ka mga banuta sa masunod na semana. Ang tulong kandidato na pinakahuring nakakuha ng TRO halis sa Korte Suprema, yan sinda Marie Grace David, naglalagan bilang Vice Mayor kan Limay Bataan, Marie Dominic Unyate, mayoral candidate kam Parumpon Leyte, asin si Aldrin Santa Ana, mayoral candidate kam Bukawi Bulacan. Ibinahig ni Laujanco na pigilaom matapos ngunyan daw Enero 20 ang election system changes. Mientras tanto, dahil man pinguyuran ni Garcia sin Laujanco, ang propesto ni senatorial candidate Francis Kiko Pangilinan, dahil buktak ang pangaran ni senatorial candidate Subair Mustafa sa pinaka-irarom na listahan sa banuta. Maayo mga pagbabago sa numbering kan senatorial candidate sa ibong kang pag-atras ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa pagdalagan sa Senado. Sigun saya, ang alphabetical arrangement na sigun sa apelyido ang patas para sa kabus na mga kandidato. Ang nagpaparagos ng mga pagbabago o amyenda sa EMS as ang kaipuan tanganing babago. Asinday na magkaiguan ng kariribungan sa tao kan mga desisyon na ipinapaluwas kang Korte Suprema na sinusunod kang Commission on Election. Kakampi Network News. Pabor si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maitukdo ang sex education sa mga eskwelahan. Sabi kang Presidente, ianuliman sa nagdadakol na kaso ng 10th pregnancy, single mother asin baging ang mga helang na may koneksyon digdi, importanteng maitukdo ini sa mga eskwelahan. Kabaliman sa isyong ini, na pagka-teenager ang nanay asin da itataong mag-atama ng aki asin baging sa indang sadiri oras na nabanos na sinda baging ang kakakanon asin ipapakakan sa aki. Sabi ka Presidente ng Pilipinas, ini ang mga isyong dapat masimbagan. Kaya ang pagtukdo ka sa mga eskwelahan, importanteng maray. Apor kayan, dapat man sumut magkaigunin kaaraman ang mga homeless sa mga opsyon na available asin kung ano ang kinakaabdan ka asin mga epekto kan pagkakaigunin aki nin amay na edad. 2 minutos na lang antas mag-abot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Formal lang inireklamo kan Department of Agriculture sa Olongapo Prosecutor's Office ang Petron Consumer Goods Trading asin may saliri kini huliman sa pagpapalusot ng mga kerot asin puting sibuyas sa Subic. Sabi kan DA, blacklisted na ang Petron asin ang owner sa gabos na operations kan DA. Inakusaran kan DA ang Petron Trading na pagbalga sa Food Safety Act asin ang 1978 Plant Quarantine Law. Sigun sa DA, naglaog ning 5 shipping containers ang Petron sa Pilipinas kada 31 Agosto taon 2024. Diniklara subot na frozen fish egg balls ang shipping alagad 56,998 kilos na carrots asin 80,626 na kilong sibulyas ang tumidampad sa mga nag-inspeksyon sa kargamento. Sabi ng DA, nagkakadilad 20.8 million pesos ang sibulyas asin carrots na nabagat. Tulos man kinumpiskar ka National Plant Quarantine Service Division kan Subic ang sinambit ng mga produktong agrikultural kan i-examine mas in-examine na discovery may mga traces ng E. coli asin pesticidyo ang sinambit na mga kargamento. Pig-anunsyer kang Commission on Elections kasugma na pupuna na kani ang liwat na pang-imprinta ka mga balota sa maabot na Enero 22
aldaw na Biyerkules. Enot naman na pigdalaan ka na telikod na N20, ungunyan aldaw ang reprinting ka mga bagong balota alagad ipig-uktaba girari ini. Pinapundok ang kumalik ka na telikod na Enero 14 ang pag-imprinta ka mga balota na gabiton sa 2025 elections. Daraman kan ipinalawas na temporary restraining order kang Korte Suprema laban sa diskwalifikasyon ka nagkaperang kandidato. Sabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, nakula lagi epekto kan desisyon kang Korte Suprema sa timeline kang pag-iimprinta nila sa official ballots na nasa 71 million. Pagkatapos subot na ma-print ang 71 million na balota, pagipaan mga ini sa manual verification para mabusisi ang formatting, kolor, pati naman sukol asin pagkapidaso. Kakampi Network News. Oras kunyan. 1 minuto o alas 6:01 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, papadagos at yan mga tugang. Diyan lang kamo, makibalan at yan mga baretang halis sa mga Kakamping Radyo. Ang DWEB FM Kamsur sa Lingkunada, ang KM Kakampi sa Partido, asiman ang BBS FM didipo sa Naga City. Tigli lang yan sa mga baretang amay na sinupuna ang tabayanan. Hindi po ang Kakampi Network News on air, online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kaya para naman sa mga bareta si Benny Dicena. Benny. DWEB-FM Rinconada Kampi mo Network News. Abalus June, sa detalyos kan mga bareta, alin sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. 16 sa mga patutugo sa Banwaan na nabo ang tataunin tribute to excellence in education. Ini ang pinahig mismo ni Mayor Jeff Beseño ka nasabi ng Banwaan na ini mangyaring unyanal daw Enero 20 pagkatapos kan flag raising ceremony. Matapos na asin ang katuyuan, inantawanin onra ang naging kontribusyon kan mga nisa sa indang Banwaan pagabot sa edukasyon. Ang 16 na mga tatawan nin tribute ngunyan daw, gabos na awardan bilang outstanding teachers sa 2024 Bao District Search for Outstanding Teachers and non-teaching personnel na ginibo ka nakalis na Disyembre 20, 2024 sa Bao Municipal Covered Court. Ang 16 na mga patutugo is na John Lynn Cortez kan Ikpan Elementary School, Lizelle Lopez kan Agdangan Elementary School, Margie Biseño kan San Isidro Santa Teresita Elementary School, Rod Francis Misoga kan Salvacion Elementary School, Marcel Briones kan Agdangan Elementary School, Linmar Bitagara, Bulwang Elementary School, Maria Fema Flores, Agdangan Elementary School, Maria Cristel Joy Bongon, Canbao National High School, Irene Ballesteros, kan Caranday National High School, Liliani Mendez, kan Eusebio Paz Arroyo Memor National High School, kaibanan man si Nasarami A. Dato, kan Iaga National High School, Mercy Rivera, kan Eusebio Paz Arroyo National High School, Aldrin Competente, kan Caranday National High School, Rhea B. Pama, kan Bao District Alternative Learning System o ALS, Joan Briones, kan Ikpan Elementary School, asiman si Eleanor Biseño kan Bao National High School. Kaibanan man sa tatawanin tribute, iyon ang mga paratugdo, partikularmente na konsiderado ng mga model reading teachers sa small category, asin man sa medium schools category, asin sa large schools category. DWEB-FM Rinconada Kampi mo Network News. Nagdagantan detalles kan mga bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Naging matrayumpuan pagselebrar ng pa-birthday concert ni Congressman Mix Villaferte sa Banwaan na Nabwa. Kongresista kan Rinconada, labi-labi ang pasasalamat sa Team 1 Nabwa sa pamamayo kan alkalde kan Banwaan na Nabwa at ni Mayor Fer Simbulan sa perming yaon ang suporta sa mga aktibidad na ginigibo sa Banwaan. Asin daiman nalinguan pasalamatan kang kongresista ang mga Rinconada mayors ninhuli tayaon man permi ang bilog na suporta lalo na kan sa iyang pagselebrar nin kumpleanyo sa Banwaan na Nabwa. Kung sain, presente man ang Team 1 Kamsur asin ang bilog na Team 1 Rinconada para makisumaro sa okasyon ni Congressman Migs Villaferte. Kung mayo kamo, mayong Congressman Migs. Saro sa mga naging mensahe kan kongresista sa rinibong mga nag-aratindir kan sa iyang birthday concert na kung sain, bako sa ng mga taga-Banwaan na Nabwa, pati mga pagtaraid na Banwaan, yaon na mga nag-aratindir sa pakonsyerto. PNP, DRRM, BFP, NTMG at sindakul-dakul pang mga manlain-lain na mga augmentation force pinag-special mention kan kongresista para pasalamatan. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo.
DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Mientras tanto, ngunyanal daw, Enero 20, 2025, gigibunan bidding sa ipapatugdok na pampublikong ospital sa siyudad ng Iriga. Ini ang siniguro ni Mayor Frederick Escobar Arriba Oliva sa oring pagkakapag-uli sa saya kan DWB Kamsur. Magigaramduman na ang sirong na proyekto saro sa mga ipinangako sin kaibanan sa sendang naging plataforma ng gobyerno sa nakalista karampanyan sa eleksyon kan taon 2022. Sigun kay Mayor Oliva, sa ngunyan panagusta-gustaan ginigibong pagtambak mindaga sa papatugdukan kan ospital na yaon mismo sa loob kan solar kan City Hall. Apera kani og masinda sa Arriba Administration na bagusan ng parte kan inutang kan lokal na gobyerno kan syudad ng Iriga na kantidad 110 milyones pesos ang magagamit para digdi. Sa rason na nagkaigon ng alokasyon sa General Appropriations Act o GAA sa tabang kan magamang sinda Congressman Elry Villaferte sin Congressman Rick Villaferte na dagdag na 100 milyones pesos. Sigun kay Mayor Oliva, kutaan na Phase 1 sana ang maipapatugdok ka nasabing ospital alagad. Huli sa siring na dagdag fundo, magiging Phase 2 na ang mangyaring City Hospital na aminado ang alkalde. Nahaloy ng piglala natin kan mga taga-syudad ng Iriga, urog na kan mga vulnerable sector o tiyo sa mga taga-syudad. Tinawang doon pa kani, nansiring, iwan makusog na pangapudan, kansenan mga konstituente sa mag-igwanin pampublikong ospital sa saindang syudad. Hospital pampubliko, ongoing ang dumping, ang ngunyan na January 20, magkakaigwanan ng bidding. And we are glad na not only part of the proceeds of the loan na 110 million, nag-allocate po under General Appropriations Act sa tabang ni Kong Elray saka ni Congressman Migs for another 100 million. So phase 1 lang ko kundi phase 2 na ang mangyayari City Hospital na haloy ng pinag-amawot. This is public clamor na magkaigwaman ng public hospital sa siyudad kang Iriga. Parte kan mga naging paig ni Mayor Rex Oliva. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yang trabidyonan mga bareta haligi sa DWB Kamsur. Ini ang saritsa si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras niya ito ko dyan matugang alas 5:16 ni mag-aga. Isunod na mga baretan, tinipulman kan partido sabay kan KM Kakampi Partido kay banan naman si Rene Orellosa sa mga bareta. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping Juno yung mga bareta gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Tataw na ning atensyon ni Vice Alcalde Sandy Ondis, kandidato sa pagka-alkalde sa lindungkan na timuan na Kamsur ang pagpapakonkreto kan mga farm to market road siringman ang pagpapakonstruer nin tulay na makonektar kan islang barangay kan Kabugaw asin na barangay Sulpa o kadagaan kan na banuan kan na Siruma. Sa entrevista kay Vice Alcalde Sandy Ondis magusubot na dipisil na implementaran sinambit na programa kan lokal na gobyerno kana sinambit ng banuan sa masod na tulong taon matapos ang 2025 national and local election. Mantang makakatuwang kan LGU Siruma ang gobyerno provincial na pamamayuan kan mabelta na gobernador kan Camarines Sur na si 2nd District Congressman Elry Villaferte na sigon Kiondis. Si Gobernador Elry Villaferte sa pagbisita kay ni sa banuan kan Siruma ang nagpayag na dagbang na mga proyekto sa pang-infrastruktura ang i-implementar sa sinambit ng banuan na mas mapagantad o matulod sa programa pang turismo sa Siruma, Camarines Sur. Maging na prioridad ni Vice Alcalde Sandy Ondis oras na makabel tawi ng alkalde kan sinambit ng banuan iyang pagpapakonstruer ka na bagong sirang bubuan farm to market roads. Fondado sa farm to market road, mabuhay Salvacion San Ramon Farm to Market Road, Siringman. Ang pagpapakonstruer ng konkretong tulay na makonektar kan barangay Kabugaw sa barangay Sulpa Mantangaloy naman na pangiturugan kan mga residentes kang Kabugaw na abutonin land transportation ng sendang barangay sa pagikan na pagpapakonstruer ni na tulay na mas o menos igwas sa naman in laba na 60 metros. Mientras tanto nabitman sa problema sa tubig sa sinambit ng banuan. Sinabi ni Vice Alcalde Sandy Ondis, siya kaibanan si congressional candidate Marco Imperial Gumabaw asin Congressman Elry Villaferte, kandidato sa pagkagobernador, ang sararo sa sendan pagmawot na magkaigwanan ng tultul na mga kunanin tubig
ang mga residentes kan barangay poblasyon na sinibapan mga pagtraid na barangay. Saro sa pinagkakonsiderar ni Undis na maging source ni na bastanting supply ng tubig, iyo ang sitio Tinalhungon sa barangay San Andres asin ang salog sa barangay Bahaw, duman sa Banuan ka na si Ruma. Sa Ibapan Bareta uya si Vice Alcalde Undis. Pinag-urayan na pwedeng laugon ang kabugaw sa paagi kang land transportation. Sa paagi na mapakarete itong tulay, nahali po doon si Dengani mag 60 meters. From Silpa to Kabugaw. Pag ito naayos, saka iyo yan ang pighagad kan mga constituentes kan barangay Kabugaw. Gusto maninda na mamatian na itong kaginawan, lalo na sa panahon ng tagkusog, maski sa panahon ng habagat, sa panahon ng yung amihan, talagang namamatian ninda na nisisidad naman, nalaugo naman sinda ning land transport, na ning dain naman sa sakripisyo, makompromiso ang buhay kan mga nagbabiyahe dyan sa tahaw kan dagat na makusog. Arte lang kan mga naging kapayagan ni Vice Alcalde Sandy Undis, kandidato sa pagka-alkalde, sa lindong kan na timuan na Kamsur sa Banuan kan si Ruma, Camarinesur. KM Partido, kakampi mo. Sa iba pa na barata tulong nga personal estado kang karamuan ng Philippine National Police ulit sa illegal na pagpalod ni na Poninyog ni Loriana sa detalles kan barata. Tulong mga persona ani naristo kang mga personahe kang Karamuan Municipal Police Station sa panginot ni Police Captain Junel Sia o ICT po Police kang Karamuan Municipal Police Station na naaktuhan na nagpuputol nin po ninyog na mayo ni magkakanigong dokumento o permiso. Basado sa pigpalawas na report kang Karamuan Municipal Police Station kasaugma Enero 19, 2025, mga poko mas o menos alauna ni na pagkahapon sa sitio Agawan sa Barangay Tabug, Karamuan, Camarinesur, ang mga suspitsado na naaktuhan na nagpuputol ng niyog na may makakanig kong permiso gikan sa Philippine Coconut Authority PCA. Ang tulong mga suspitsado pigbistong sinda alias Jun, 70 anyos, may agong asinman Parauma, alias Glenn, 48 anyos, may agong asinman si alias Tay, 26 anyos, may agom asinman na anas mga taga-barangay Bicol sa sinambit ng Banuan. Ang mga suspitsado ang pinag-aresto huliman sa paglapas kan Section 4 kan Acta Republica 8084 na pinag-amyendahan sa paagi kan Acta Republica 10593 o bagaman ang illegal na pagpuputol ni na puunin niyog na mayo ni magkakanigong permiso gikan sa Philippine Coconut Authority. Mientras tanto na konfiskal sa posisyon kan na mga ini iyon sa Kinsong na may trademark na steel o STIHL na registrado sa DNR na may number CR-R5CPS -GOA-2023-0201 na ma-expire sa Marso 28, 2025. Siriman ang 7 pidasong 2x4x12 na kukulamber na kakarkulong kantidad 4,400 pesos ang kantidad. Sa ngunyan, ang mga suspitsado ang padagos na nagasukustudiya kan mga otoridad sa Banuan ng Karamuan, Camarinesur para man sa magkakanigong disposisyon. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako nga si Loriana Marenaga. KM Partido, kakampi mo. Network News. Ultimo nga barata nagpapadagos na security asin na combat operation kan mga tropas kan 3rd Infantry Matikas Batalyon kan na Philippine Army sa Banuan kan na Karamuan, Camarinesur sa pagtubod kan na militar. Naigwapasin ng madidiskubring mga lugar sa sinambit ng Banuan na pinagsasarayan nin mga badil pampasabog asin iba pang war materials na pagulugarin kan mga rebelding New People's Army o NPA. May girumduman na kan petsa day 6 kan na presenting bulan. Ang tropas kan Philippine Army ang liwat na nakadiskubre nin na pinagtataguan nin mga armas sa barangay Lidong, Karamuan, Camarinesur na matapos na makaresibin nin informasyon. Ang mga soldados kan gobyerno dapit sa itinalbong na mga armas sa sinambit ng lugar. Magigirumduman na kanpet sa 9 kaining presenting bulan. Enot naman na diskubre ang pinagtataguan ng mga armas kan mga rebelde sa barangay Santa Cruz sa barangay Antunan sa kaparehong Banuan. Hanggang sa presente padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad. Tanganing maaraman ang pinagikanan kan mga nakakuroang mga armas asin iba pang war materials sin maaraman ang mga individual asin grupong responsable sa pagsarin ng mga armas sa tulong magkasuroy na lugar
sa Banuan kan Karamuan, Camarines Sur. KM Partido Kakampi mo Network News. Kakamping niya June ang kateleponan ka na mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido, anagatod sa indukan mga barata, ang senun lingkod Rene Orillosa Babalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi News. Alas 6:24 oras yata ngunyan, pagkalit naman sa partido, uyanaman mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Para naman sa mga bareta si Junel Cuba, BBS. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakambing June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagpaparagos ang ginigibong negosasyon kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa may sadiri kan daga na agian kan na 80 tindog na tulay o pinagaapod na Gatbasan Bridge. Anasambit ng tulay igwan ninda dati ng pundo na pinagapabulos ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elre Villafuerte. Alagad na atraso anasambit ng proyekto hulimad kan problema sa right of way. Alagad ngunyad dagos-dagos an orulay kan na LGU asin man kan may kadsadiri kan daga. Nagtutubod ngunyad si Alkalde Jess Camara na ngunya na taon na mapupunan man ang pagpapatrabaho kan na Gatbasan da Braids na minakonekta kan na barangay kan San Juan asin barangay Labaw dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. Ngunyan po, pigisidali mi na mapunan ini pong San Juan Labaw. Na halawig pong dahil na po napunduhan na po ini kaidto, alagad nagka-problema po sa right of way. Kaya pinapaliwanag ko sa inda sa mga nag-aagi din di kabinje na mayo man problema ang opisina, nagka-problema lang po sa right of way. Tada si negosasyon po sa lot owner, dahil po nagtrayon po kaya naabala. Ngunyan po, ninegosyar ka na, so property owner, kaya probably this year po, mapuna na po ining Tokbasan Bridge na nagkukonektar po sa Barangay San Juan and Labaw. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Nagkapira pang mga tulay sa Banwaan kan Libmanan ada pinagibo asin nahmanda kan Timuan Kamsur sa panginginot ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elre Villafuerte. Iniyo ang tulay sa barangay kan Tinalmud Pasakaw, Tinalmud Libmanan Camarines Sur kung sain ang tubig gikan sa bukid kanda Tangkong Baka daraman kan na minabulo sa parte mismo kan Ragay Gulf na nagsusumpay o nagsusuway kan Tinalmud Pasakaw, Tinalmud Libmanan Camarines Sur, Tinalmud Niebo asin man kan Tinalmud Bio. Alaga din niya ana nagibuan asin nahamanda ni tulos sa paagiman kan natabang ni Congressman Elre Villafuerte asin man Gobernador Luigi Villafuerte ang Tinalmud Biho pasiring man sa Tinalmud Pasakaw. Duwang halabang tulay pa ang pinagpatinduga sin natapos naman ninda Congressman Elre Villafuerte asin man Gobernador Luigi Villafuerte. Anasambit ng duwang tulay iyo ang masumpay asin aagian kan proposed coastal highway sa Balatan Pasakaw Ragay Coastal Road. Si Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte an padagos man na sa pagtaunin na mga darakulang mga proyekto nga mga tulaya sa parte mismo kanda nasambit na nga Banwaan sa programa ninda Congressman asin Governor Luigi Villafuerte paghaling Pasakaw diretso Libmanan si Pocot Ragay del Gallego asin isusumpay na sa Quezon Bicol Expressway. O yan pahayag pa ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan. Wapa pong nagkakapirang tulay na pinahaman po ang grupo kan Timuan Kamsur sa pamamayo po ni Governor Luigi and Congressman Elre. Ini pong barangay Tinalmud Pasakaw to Tinalmud Libmanan. Ini kabinji hali sa Tangkong Baka po ang tubig na nagbubulos dyan sa Ragay Gulf. Yun ay nagsisiparar po kan Tinalmud Pasakaw sa Tinalmud Libmanan, Tinalmud Bio, and Tinalmud Nuevo. Tulong Tinalmud dyan na pigsisiparar po kan tubig. Alagad ini po natulayan sa tabang po ni
Congressman El Rey and Governor Luigi. Ini pong Tinalmud Viejo to Sitio Kagibang kan Tinalmud Pasakaw. As in ito pong Tinalmud Viejo, duwang tulay po ini na halabang tulay. Tinalmud Viejo to Compra. Nasakop man po kan Tinalmud Pasakaw. Yun na niya naaagihan kabinji kan propose coastal highway na kung matatandaan to nahamana dyan paghaling Balatan hanggang San Fernando Pasakaw. Then ang proposal po ni Congressman El Rey and Governor Luigi, paghaling Pasakaw po, madiretso na pong Libmanan, diretsong Sipukot, Tragay, all the way to Del Gallego. As in, ikukonektar na po duman sa proposal na Quezon Bicol Expressway. Paartiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banuan kan Libmanan Camarines Sur. Mientras tanto, garo na rungaw na ido asin na paralisado na ang kalaban kan Timuan asin da ina aram kun ano pa ang sindang gigibuhon na estratehiya inihulita subuot da digdiya narid na and kan narid na sa syudad Canaga ang sindang mga pinapanao da inaman aram ka na mga kalaban kung paano sasabayan ang mga ginigibong tabang aral daw sa mga residentes kan Timuan kaya mayo na ninda nagigidibo kundi magtuyaw na lang asin na rauton and partibismo kan na Timuan tanganing gibuhon subuot na makanus an imahin kani alagad da ima nagtutubo da ang mga tagalibmanan an ehemplo kayan subuot iyo na kan 2022 eleksyon maski anong pangraraot kan grupo kan mga kalaban sa Timuan digdiya nakakuapa man giraraya ninda kulang kalamangan si Gobernador Luigi Villafuerte sa partibismo kanda mga kalaban kani kun sa ina 10,000 na kalamangan ninbuto an itinao kan mga taga-Banwaan kan Libmanan Camarines Sur uya pa an parte kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan. Ang hiling ko po, sindalang kandidato man, lalo ngunyan, na ito pong kinukuha na nindakan sa indang pinapanahon, na raid na po dyan sa Siyudad Kang Naga, hindi ka dyan. Okay. Pagmati ko po, kumbaga sa Ido, rungaw na po ang isip na niya, dahil na po mahiling kung anong strategy, kung ano po ang gigibuhon ninda na panglaban po sa ginigibutang pagtabang, alos o aldaw sa mga kababayan niya to. Talaga pong may nasindang ibang ginibo, yun na po na mangratak na sana, rauto na sana ang mga kandidato po, Timuan Kamsur, nanganig pong paluwaso naman data ang imahin. Alagad ang mga tagalibmanan kada eleksyon po. Alawig na po kita sa pagmanman kan mga ginigibo ninda. Dahil man po natubod. Kaya 2022 po, grabe po ang ginibo ninda pangraraot sa Timuan Kamsur. Alagad nahiling po ninda si resulta. For the first time, kita po ang enot na Mayor, si Governor Luigi na naglamang po ng 10,000 mahigit po sa mga nakalaban na nakalihis na eleksyon. Ayan po ang partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, babaeng tagalipa Batangas na may warrant of arrest arestado duman sa Banwaan kan Batu Camarines Sur. Buyet Padere sa detalye. Dahil hunaon kan sarong 48 anyos na babae na masususog pa siya kan mga pulis sa pinapaitli ang kanidyan sa Banwaan ng Batu Camarines Sur pagkatapos na ini magdulag duman sa Lipa City, Batangas pagkatapos na ini paluwasan ng warrant of arrest kan korte. Ang suspect ay si Rebecca Bartelet Buak, residente kan Barangay Bulbok sa Lipa City. Doon sa report, si Bartelet inisyon ng warrant of arrest kan korte para sa kasong violation of Section 2 kan Republic Act 9165 kan matunugan ni kan suspect ini daling nagdulag pa siya rin yan sa Banwaan ng Bato para magtago-tago sa mga kapipinsanan alagad ini natunugan kan mga pulis kan Lipa asin sa tabang Kambato Pintis madali ining nalakop sa silang bitang warang tutugutan sa ining makaluwas temporary sa karsel kung ini makakapagpiyansa kantidad 200,000 pesos sa presente nasa kustudiya ang suspect kan Lipa City MPS. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinakainot na Camarines Sur kikat officer napili kan aldaw kan Sabado. Boss o kay Isminda sa detalye.
eleksyon nagkanakaging aldaw nin Sabado sa pinakainot na Camarines Sur Provincial Kikidat o an kabataan kontra droga at terorismo na kung saan ini pinagkipot sa mismong PNP Provincial Command ang pinaka-presidente iyo an si Cristiana Paula Pulon nagikan pa sa banwaan nin Minalabak, Camarines Sur. Vice President iyo si Raychan Peña, ang Vice President for Eternal Affair, nagikan sa Pili, Camarines Sur, Apolonio Binetes, Vice President for External Affair, nagikan duman sa Banwaan del Gallego, Camarines Sur. Mantang Secretary si Jaysa Berha Bunganay, kan Camarines Sur, Assistant Secretary Jeren Duruin, kan Gawa Camarines Sur, Treasurer J. Rega Sarto, kan Milaor Camarines Sur, Auditor Trina P. Buntanares, kan Nabwa Camarines Sur. Ang nagsiserving PIO si Saint Lester Mendoza, kan Pasakaw Camarines Sur. Sergeant at Arms si Erna Franco, kan Iriga City. Ang Tyrone James Castro, kan Pili, Camarines Sur. Business Manager si Mark Vincent Hilado, kan Buhi, Camarines Sur. Junaberta Palado, kan Calabanga, Camarines Sur. Ang nakikidata Ambassador Larry Angelo Inateves, kan Tigaon, Camarines Sur. Dayan Masapol Ulitukita, kan San Fernando, Camarines Sur. Ang District Representative, pinanginutan niya ni Julius Emmanuel Abin, Ragay, Camarines Sur. Maureen San Lorenzo, kan Gainsa, Camarines Sur. District 3, DJ Almazar, kan Magaraw, Camarines Sur. District 4, Rose Batanis. District 5, Kim Roland Vargas, Iriga City. Nasampitan ng grupo, pinagtipon kasugma o kanakaangalo ni Sabado mismo sa PNP Provincial Command na kung saan inian katuwang kan PNP ang kontra sa illegal na droga asin na terorismo na kung saan ini pinagbilog bako lang digdi sa probinsya ng Camarines Sur kundi maging sa sakop kan Region 5. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Babang detalyes kan mga bareta, PRO5 first runner-up sa National SWAT Challenge 2025. Daryl Banyas sa detalye. Tipid orgulyo kan Police Regional Office 5 ang sa endang triumpo bilang first runner-up sa National SWAT Challenge 2025 na ginibo poon Enero 15 hasta Pizza 18 duman sa Special Action Force Headquarters sa Camp Mariano Castañeda duman Santa Rosa, Laguna. Sigon sa PNP Bicol, ang sinambit ng prestihiyosong kompetisyon, tampok ang 16 na mga elite SWAT contingents ikan ninyo sa malalain na rona ka nasyon na naglalaban-laban tangarig na sukulon ang sa ilang pisikal na kusog asin man kakayahan sa taktika. Ang SWAT National Challenge sa ining tauna na kompetisyon na maot ipahiling ang pinakamatibay na unit kan SWAT sa bilog na Pilipinas. Nako ang kan PRO5 ang pagiging first runner-up sa stage 1 kan kompetisyon, second runner-up sa stage 2 asin man 4 asin sa kategoriyang best in uniform. Ang mga unit kan PRO5 mid-bid sa bilog na nasyon sa indang tibay sa operasyon asin ang sa indang ipinahiling na kakayahan sa sinambit ng kompetisyon, patuloy sana ang sa indang pagiging saro sa mga nangingenot na unit kan SWAT sa enterong Pilipinas. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Yan tabi kakambing John ang mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network. Salamat Junel ka mga bareta aligyan sa BBS FM. Oras yata kanya matugang alas 6:30 na po ni pag-aaga at yan mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta digdi sa Kakampi Network News. Camarines Sur, ang sa ilang Provincial Planning and Development
Usapay kang Provincial Planning and Development Office ang first quarter meeting kang Provincial Peace and Order Council. Asin man na Provincial Anti-Drug Abuse Council na ginibo sa Sangguniang Palarubigan Session Hall kang Capitol Complex dyan sa Banoan, Campili, Camarines Sur. Nagkapera sa mga pinag-diskutir sa sinambit ng meeting at managod sa updates kan peace and order, insurgency situation, local amnesty board, pati naman anti-illegal drugs, asim barangay drug clearing operation sa probinsya kan Camarines Sur. Ang mga ini kabali sa mga priority programs, pati naman projects kan mga miyembros kan Peace and Order Council kung saan sa Peace and Order and Public Safety Plan ibabali ang sinambit ng mga prioridad. Nagkapara sa mga resolusyon na magpresentar asin inaprobaran sa sinambit ng meeting yung resolusyon na binakrear ng Provincial Peace Panel in Camarines Sur. Resolusyon na naghahagad na ibali sa DOJ, Parole and Probation Administration. Asin resolusyon na naghahagad sa dinar na idunar ang mga kinumpiskar na mga pinalod na kahoy. Asin iba pang illegal na pinutol sa mga public works digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ang sinambit ng meeting kan Peace and Order Council, may katuyan na masiguro na paragos na babantayan ang mga importanteng isyu sa laog kang probinsya ng Camarines Sur para man sa pasiorden kan probinsya. Mientras tanto, sa iba pang bareta ngunyan, dahil na ikinagalas ni Congressman Erly Villafuerte, nakada maabot ang eleksyon, pigsusurugan sinda ka mga kalaban sa politika digdi sa Camarines Sur, kabali dyan, an kung ano-anong pagbasol. Alagad sa tao kayan, sinabi man ni Congressman Erly Villafuerte na solamente sinasalaman ang mga nagtutulod ka mga importanteng proyekto sa Camarines Sur aron kang paglaban na mapakaray ang Naga Airport dyan sa Banoan, Campili, Camarines Sur na dahil lamang ginigibukan sa mga kalaban sa politika. Katagod kayan tinabando ni Congressman Erly Villafuerte na ang mga nagsusurog na kalaban nila sa politika sa Camarines Sur aros nagkaiguan ng mga posisyon sa nasyonal kumpara sa hinda na dahil lamang nagkaguan ng posisyon sa national arugang cabinet members, senador asin House Speaker. Sinaro-saro man ni Congressman Erly Villafuerte kung ano man na naikontribuer kan mga nagkaiguan ng mga national position na mga politiko hali sa Camarines Sur na ikukumpara sa inda, mas dakol sindang naginibuan. Objective natin. Ito lang, gusto ko lang sabihin. Sino ba ang nagtutulak na magawa ang airport? Di ba kami lang? Sino mga nag-uulang? Mga kalaban namin. Pero ito i-analyze mo, ito Frank Benji. Lahat ng mga mabibigat na tao, mga taga-Camarines Sur, ang dami ng posisyon bakit hindi nagawa yung Naga Airport? Ito isa-isayin natin. Si Senator Raul Roco, with all due respect, naging secretary, mataas na posisyon. Bakit hindi nila pinaganda yung Naga Airport? With all due respect, magkaroon tayo ng Senator De Lima, so Senator Joker Arroyo. Bakit hindi nila tinulak ang Naga Airport? Nagkaroon tayo ng Vice President, 6 years. Bakit hindi ko man lang narinig na isang beses na gustong pagandahin ng Naga Airport? Tapos sino lang Villafuerte? Hindi po kami naging Vice President. Hindi po kami naging Senador. Hindi po kami naging Secretary ng DBM. Pero mas marami kaming nagawa sa kanila. Marami kaming nagawa, di ba? Hindi kami nakakarating sa mas matataas na posisyon. Dating Secretary Jesse Robredo, mayor ng Naga, iniidolo ni Legasyon at ni Bordado. With all due respect, naging secretary siya ng DILG. Bakit hindi nila inayos yung Naga Airport? Di ba ho? Di ba? Secretary Jesse Robredo, Raul Roco, Laila De Lima, Joker Arroyo, mga mamabigat, magagaling na mga senador. Bakit hindi nila napaayos itong Naga Airport? Tapos sasabihin ng niligasyon, buti pa ang Albay maganda na. Siya nga ang number 1 walang ginagawa sa Naga Airport, di ba? Di ba? So magkalinawan lang tayo po. Partiyan ka mga panig ni Congressman Erly Villafuerte. Dahil mga pinasalbar ka na 2nd District Congressman at mga kandidato bilang gobernador ang Andaya Highway na ibinabasol minsan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur asinban sa mga Villafuerte. Samantalang ang Andaya Highway ipinangaran
dating Congressman Rolando Andaya Sr. na naging naging Appropriations Committee Chairman kan Kongreso na minanapa kan sang akin na sinipuntong Nonoy Andaya na naging Budget Secretary asin nagi pang Appropriations Committee Chairman pinakapoderosong komite duman sa Kamara de Representante. Iyan na po mga balita sa dulang tabayaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Lunes 20 kang Enero taon 2025. Mga balita na tabayaran sa mga Kakamping Radyo. Salamat sa DWEB FM Kamsur, sa KM Kakampi Partido, asin man sa BBS FM sa Naga City. Halid sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kay barang ko si Ken Parma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos na marika sunoga pagantabay sa kung sa masunod niya itong pagkatuling amin ng mga balita. Mga balitang on-air, online, iniyang Kakampi Network News. Kakampi Network News.